What's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng komento at reaksyon ngayon, no? And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, kamusta na ba ngayon mga katunay? Tayo ay okay, sa amin medyo hindi pa, pero pahupa na rin naman. Ayan, meron tayong mga pag-uusapan ngayon, no? Ito nakita natin, no? Siyempre, chismoso tayo eh. Ayan, si Tambi daw, no? Si Speaker ay nababagay daw maging presidente. Aba, sangayon ba kayo doon mga katunay? At ito pa, si BP Sara daw ay hindi sisipot sa SONA ni PBBM. Oh, at ito pa, no? Parang ang Kamara ay nagpapanik na dahil nga, di ba, yung naging desisyon ng Korte Suprema kay BP Sara na yung impeachment niya ay walay na. O yan yung mga pag-uusapan natin. Siyempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe mga katunay, ha? Kahit ganito muna tayo, pansamantala, tuloy-tuloy pa rin tayo. Siyempre, pag naging normal na uli, magbabalik na uli tayo dun sa may PC, at may mga effects na tayo, mga darna, mga tawa-tawa, mga ganon. Pagpasensyaan nyo muna to. Ayan. Eto, dito muna tayo sa unang pag-uusapan natin. Si Tambi raw, bagay na maging presidente. Aba, ha? Eto, basahin natin. Iker Romualdez, maaaring maging presidente dahil sa talino at malasakit. Si Senator Joker Arroyo sabi niya, "You know, Saldi, pag si Martin, he's the best na maging speaker kasi sabi niya, matalino at may puso and the best president." Representative Saldi ko. Ay, syempre, magkaibigan sila eh. Kayo ba mga katunay? Pabor ba kayo doon? Para sa akin kasi, yung pabor sa maging presidente, si Tambi, is ang tao na yung nagsasabi. Hindi mo pa pwedeng itulak ang isang tao kung yung mga tao na mismo ang nagsasabi. Nakikita naman natin sa survey, talagang hindi umuungos talaga si Tambi. Lagi siyang kulelat. No, lagi siyang kulelat. Hindi siya umuungos kahit na ginagawa niya, namimigay siya ng ayuda, namimigay ng mga ganito, ganyan. Labas ng labas, expose ng expose, wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin nagbabago ang ratings niya. 'Di ba? Kaya tao na mismo ang nasasabi. Kaya kahit anong build up ang gawin kay Tambi, iswa effect talaga sa taong bayan. Kaya ngayon yung nagpapatunay na ang mga tao ngayon ay hindi na nababayaran. Ang mga tao ngayon hindi mo na mahihilot sa mga bigay-bigay ng ayuda. Kaya ganyan, matalino na ang mga tao ngayon. Hindi na kami katulad dati na wala kaming alam, na nakatutok lang kami sa, 'di ba? Sa telebisyon, kung ano lang yung binabalita ng telebisyon, yun lang yung naririnig namin, yun lang yung pinaniniwalaan. Ngayon, iba na. Ang utak namin ngayon, ang pandinig namin, ang paningin namin, ay nakaikot na kung saan-saan. Kaya nagiging matalino na ang taong bayan. At hindi mo na maaaring mabola pa. 'Di ba? Lalong-lalo na maraming nabudol nga. Yung sinasabi nila, nabudol sila. Ganun yun. At ito pa yung pangalawang pag-uusapan natin. Si VP Sara daw ay hindi sisipot sa SONA ni PBBM. Talaga namang para sa akin talagang hindi na talaga sisipot si VP Sara doon. Parang wala naman siya doon na parang wala naman akong gagawin diyan. Anong gagawin ko diyan? 'Di ba mga katunay? Sisipot ka pa wala ka namang, hindi ka namang binibigyan ng importansya doon. 'Di ba? Eto, basahin natin. Sadyang sayang ang data. Ayan. Hindi na raw manonood at babasahin na lang daw ni Vice President Sara Duterte ang State of the Nation Address SONA 2025 ni Pres Bongbong Marcos sa Lunes, July 28. Minsan lampas irita na siya. Minsan galit na siya. Gusto mo nang basagin yung screen ng cellphone mo, dagdag pa niya. Aniya, kailangan umanong magbasa para malaman ang bagong pambobola o pambubudol ng Pangulo na sa mga Pilipino. Aba, matindi yung binitawan ni BP Sarang yun, no? Sa totoo lang talaga, natitrigger ako kapag nakikinig ako sa kanya. Natitrigger si BP Sara na ibalibag yung cellphone niya.
Ay, talaga naman yan. Si BP Sara talaga, alam naman natin, may pinaghuhugutan talaga. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Siyempre, sinuportahan niya si PBBM sa kandidatura nung pagiging presidente dati. Tapos, nagtagumpay, ang unit team na buo, walang nangyari, di ba? Siya pa yung nalagay sa alanganin. Siya pa yung tinaboy, siya pa yung binasura, siya pa yung kinasuhan, siya pa yung gustong makulong. Imbis na magprotektahan sila sa isa't isa, ganun pa yung nangyari, napabayaan si BP Sara. Kung tutuusin nga, napakalaki ng nagawa ng pamilya ni BP Sara sa mga Marcoses. Kasi binigyan ng talagang may pabor, nagbigay ng pabor ang mga Duterte, si PRRD, sa mga Marcos. Lalong-lalo na yung pagpapalibing kay Apo Lakay, isang napakalaking pabor yun. No? Kaya, kung tutuusin, malaking utang na loob yun na dapat mong dalhin. 'Di ba? Kasi, ang dami ng administrasyon na dumaan, hindi talaga pinapalibing si Apo Lakay. Si PRRD lang talaga yung nagpalibing sa kanya. Bukod tangi talaga. No? Talagang si PRRD lang talaga ang nagmalasakit. At syempre, nitong eleksyon, 'di ba, pinakausapan ni Senator Amy si VP Sara na maging tandem kay PBBM. At pumayag naman si VP Sara. Sa kabila din ng hindi pagpayag ni PRRD na maging Vice President si VP Sara ni PBBM, pero sinuway pa rin yun ni VP Sara at pinagbigyan pa rin ng kagustuhan ni Senator Amy dahil sila ay magkaibigan. 'Di ba? Tumakbo pa rin siyang Vice President ni PBBM hanggang sa mabuo ang unit team, hanggang sa magtagumpay sila, pero walang nangyari. Ang nangyari, sila pa yung lumabas na masama, sila pa yung lumabas na ganito, kung ano-anong inakusa sa kanya, pinabayaan sila sa ere. Ang mas mga nakinabang yung mga sumabit na lang. 'Di ba? Yung mga sa mga dilawan naging kadikit, 'di ba? Naging kadikit ng mga ng administrasyon. Samantalang yung mga dilawan ang nagpahirap sa kung ano yung administrasyon ngayon. 'Di ba? At ito pa yung pangatlo. Ayan, yung camera parang nagpapanik na mga katunay. 'Di ba? Ano ba 'yan? Ito na nga ba sinasabi ko? Ayan, basahin natin. Nababahala ang kamera sa naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa naging desisyon ng unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice Pres Sara Duterte. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, bagamat nire-respeto ang desisyon ng SC, maghahain sila ng motion for reconsideration dahil naniniwala silang tama ang kanilang ginawang proseso. Aniya, hindi isinama ng Korte Suprema ang plenary code. Mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report na isinumite mismo sa Korte. We remain hopeful that once the facts are corrected, the Court will arrive at a different and more just conclusion. Dagdag pa niya. Talagang pupursigihin talaga nila yung impeachment na yan. Kasi kung tutuusin, yan na lang talaga yung natatanging alas nila para mapabagsak nila si VP Sara. Dahil kung yung impeachment na yan ay malulusutan pa ni VP Sara, sure, talagang alam na natin ang mangyayari. No, maraming masasagasaan kung sakaling si VP Sara yung umupong presidente sa 2028. 'Di ba? Kumbaga alam na nila yung mangyayari sa kanila eh. 'Di ba? Kaya talagang ipupush talaga 'yan. Kailangan si Sara Duterte hangga't hindi pa nagte-2027, hindi pa nagte-2028, kailangan matanggal na natin sa pwesto 'yan. Kailangan maalis na diyan dahil tayong mga nagbibigay pasakit sa kanya, sigurado yari tayo. Ganun 'yon. 'Di ba? Kaya alam natin 'yan. Alam natin na gagawa sila ng paraan para si VP Sara ay mahatak pababa kahit ang judgean ng desisyon. Kahit sinabi nila na tinatanggap nila yung desisyon, no, parang ginagalang nila yung desisyon ng korte, pero kinakabahala sila doon. Dahil alam talaga nila, pagdating ng 2028, si VP Sara talaga is napakahirap talunin kung tatakbo siyang presidente ng Pilipinas. Napakalabo na meron siyang makatapat. Kayo mga katunay, may naiisip ba kayong magiging katapat ni Vice President Sara Duterte kung sakasakaling tumakbo siya bilang presidente sa 2028? Diba? Kahit ako, wala akong maisip eh.
Oh, ayan mga katunay. Ayan yung mga balitang nahugot natin sa chismisan. Oh, comment lang po kayo sa comment box mga katunay. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.